Broadcasting Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kaayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kaayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin Che. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa radyo natin FM. Hello, good morning. Malipayon nga adlaw kanatong tanan, mga friends, mga hinigog man natong mga kaigsunan dinhi sa tibuok na probinsya sa Biliran. And welcome sa atong tulumanon, Sibya sa probinsya sa Biliran. Naroon kita makapamahayag og mga impormasyon
mga palisiya, mga programa o serbisyo sa atong provincial government ipinagi sa leadership ni Governor Doc Roger Espina. Kumusta ka mo? It is Wednesday again. Today is June 9. Sa mga nagsa-celebrate sa ilang birthday karon, happy birthday. Ang atong panahon karon mga kaigalaan, we are experiencing a light rainy because it was already declared nga medyo kwan na kaning we are entering the wet season. Early ang deklarasyon sa pag-asa ang ating ulan na. So let's all be prepared mga kaigalaan, nakasabot man kita nga dinhi sa atong nasod duha lang ang atong kaning season, the dry and wet season. Sa panahon sa kaning summer it's dry, og sa panahon karong starting June, July, August until December, we are experiencing wet weather. So, mao ni karon while I was traversing going to the station, naka-experience ako mga kaigalaan og kaning ulan-ulan. So, unpredictable ang panahon. Mabel Tower, my classmate in elementary is watching. How are you? Kumusta? Kumusta mo diya sa kaning San Diego in the United States? How are you? Keep safe ka mo, Mabel, and also with your family. Jod Tibula is also watching. All right, welcome sa atong program. Our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. Kumusta ang atong mga frontliners? Kumusta ang atong inoculation and rollout sa vaccine? Later on, we will call ang atong Health and Education Promotions Officer sa atong Department of Health, and we will ask her unsa na ang kahimtang. Melanie Doble Latoa is also watching. How are you? Keep safe always. Labi na kadtong mga naka-quarantine, ang home quarantine kanang nadya sa mga isolation. Do not worry, nandyan anha ang atong mga experts to take good care of you. Ayaw mo kahulop, labi na ka ng atong mental health. Kanang always think positive. Do not worry, ayaw mo kabala ka because COVID, it's not necessarily pag naigo ka sa COVID, sa virus, that you will really die. No, it's not. Daghan pa ang mga hope. Do not lose hope. So kanang nadya sa mga home quarantine, sa mga isolation facilities, stay safe. Don't worry. You just pray kay moabot gyapon ang adlaw nga makaka-recover gyapon kitang tanan. Okay? So, kumusta ka mo? Ang atong walo ka mga lungsod nga nasakupan sa atong island, paradise, of Biliran. Ang atong probinsya karon mga kaigalaan sa probinsya sa Biliran, we are under the Modified General Community Quarantine o MGCQ. So may mga guidelines nga gipalusad, gi-release ang atong Office of the Governor, ang atong Provincial Interagency Task Force for us to follow sa mga protocols, labi na protocols sa kaning mass gathering, unsay mga kabaguhan karon, mass gathering sa lamay and everything, mga religious activities and everything. We have to follow. Junjun sa Bunsulin is also watching. Hello, pare koy, kumusta? Kumusta? Keep safe always. Junjun sa Bunsulin and with your family. Okay. This morning, paningaw nato nga makontak nato wizard, si Vanessa Veloso Ramirez, and we will ask information. Kumusta na nga atong kahimtang? Dinhi sa atong probinsya, labi na ang pagpabakuna, ang mga priority framework sa pag-vaccine, ang A1, A2, A3, A4. Kumusta na? Hain na kita dapit. And we will also ask more information sa atong health, labi na karon kay nakaka-experience kita kaning ating ulan. Ang usa na pud kini nga danger ang dengue and many things, mga diseases sa panahon sa ating ulan. And by the way mga kaigalaan, we are so very thankful dinhi sa atong probinsya sa Biliran nga not that much ang damage sa bagyo nga si Dante nga ginhapitan kita din. Ninghapit diri sa atong probinsya. Though may mga damages, I have here a report ganit kang sa atong disaster office ug sa PDRRMO ug sa atong Provincial Social Welfare and Development about the damages
sa kaning bagyo. Kadtong typhoon na si Dante. Nag-share pa? Sige. Hulatuhato na to mga kaigalaan kay giko-contact nato si Ma'am Vanessa Ramirez kay para makasabot kita. Dagan ang sig pangutana kay ang uban wa pa magkamayada sa ilang first dose and the second dose. But some have already done. Nahuman na sa first dose and the second dose. We will ask her what to do. Because according to the experts mga kaigalaan, it is not a na pag ikaw ay natusukan ng first dose tapos the booster, the second dose, it's not a guarantee nga dili ka na matatakdan. Still, according to the expert, there is still that danger. So, dili pagyapon kita ngayon nga maging complacent, magkumpiyansa, bantog na turokan ka na sa first and then second booster, nga dili ka na mag-face mask, di ka na maggagamit og face shield, you do not follow the protocols already. No, it's not. If necessary, kung according to the protocol that we have to stay at home, if ang dili kinahanglan nga mogawas, dili essential lang atong tuyo nga mogawas, we have to stay at home. In fact, may mga offices kita karon nga lockdown, Ang DPWH nga ni karon they are on lockdown, they are on skeletal, may mga personnel lang na nag-atiman sa ilang tagsa-tagsa nga mga opisina to cater the needs of the clients, but it's not all that they are going to report at office. Ang uban nga ni, they are ang one nila home for work. Ang ila. All right, is Vanessa already on the line? Hello, sis. Ma'am Vanessa, good morning. Wala pa. Hindi ko pa nadidinig. I cannot still hear. Angel Salvatierra, Pastor, good morning. My classmate also in high school, she is now listening from Puerto Princesa City. Yeah, I think it's in Palawan. Angel, Pastor Angel, how are you there? Kumusta? Keep safe, you and your family circle, also your loved ones. Keep safe, I saw you on Facebook. You're doing your preaching. I really love your preaching. Angel Salvatierra. Okay, is she on the line already? Hello, sis Ma'am Vanessa. Good morning. Hindi ko pa rin nadidinig. May konting gamay kita sa technical side mga kaigalan. Kung di ninyo mabatian ang akong katok sa phone pero nababatian siya on the air sa radio. We are trying to reestablish the line of Ma'am Vanessa. She is the Health and Education Promotions Officer sa atong Provincial Health Office under ni Dr. Edgar Veloso. We will ask her information. Kumusta na ang rollout sa vaccine? Ang A1, A2, A3, and A4. Kami, A4 kami. Ang mga workers are considered to be A4 daw. So, kamo dida, Angel, sa kaning Puerto Princesa, how was the rollout sa inyong vaccine? I may ask you personally, nagpatusok na ba? All kinanglan good mga kaigalaan, kinanglan good kita magpa-vaccine. We will follow the advice of the experts because they said more advantage sa vaccine kaysa mga negative effects. All right, I think she's on the line already. Let's try it again. Hello? Hello? Yan! Can you hear me, Ma'am Vanessa? Yes, makabati ko ba pero medyo hinay. Oh, you're Okay coming na. in, but you're coming in very clear. Hello, good morning. Hala, murag dili. Dili ka kabati? All right. Yan. Nabatian ni mo? Hello? All right. Okay, kunin ko na lang yung mouthpiece ng telephone para mabatian siya. Dali lang ha. Dali lang kay siguro di pa siya nababatian. Kunin ko na lang mouthpiece ng telephone para makabati. Hello? Hello, ma'am. Hello, Ma'am Vanessa. Okay, nawala. Can you i-establish mo wizard, This is very important. Hector Marcellones is also watching. Okay, i-establish kay para kita makakuha impormasyon unsa na kahimtang nato din sa atong probinsya. But I understand there is that issuance already of the local executive order from the office of the governor and from the provincial interagency task force because there is the nagkakandak sila always a series of meeting na kinahanglan makasagang kita, makapugong kita kay what is scheduled
mga kagalaan because of this the variants. Kalain-lain yung mga variants. Alright, let's try it again. Let's try it again. Bago pala ni siya nga phone nga gi-establish. Hello, Ma'am Vanessa. Good morning. Nawala na po. This is very important, mga kindly fix tanwa. Sige daw, kanang unsaon. Have you tried this one? Bago pala ni nga kuan, gi-adjust nila. I think, hello, Ma'am. Hello, Ma'am Vanessa. Wala rin. Di ko rin nadidinig. Okay. Sandali lang. Okay. Sige, while fixing it, palihog ko, sa technical side kang wizard. Yes, I had my first dose according to Angel Salvatierra. Puerto is doing well as far as the vaccine facilitation is concerned. Very good, congratulations. Very good. Ang number one karon mga kaigalaan, according to the news, is in Davao. In Davao City. Medyo kanang they said that it's very hard to compare Davao City and Quezon City kaya according to the presidential spokesperson Harry Roque magkaiba man kuno ang ilang estado, but the number of the cases mulag naglumbaay sila dito sa Davao per record, per statistics, Davao and Quezon City, and the rest of the NCR plus in Laguna and part of Metro Manila. So, let us heal us one. Magtinabangay kita mga kagalaan. In Cebu, I observe that there are politicians in Cebu. I hope makaabot ni sa Cebu. That there are politicians in Cebu giving hatag kuno hayog kaning mga ayuda, but they do not wear face mask. Kunyari nagtatabang but they do not wear face mask. Na dapat sila should be an example. Makakita ang mga constituents nila dito, si Konsihala Juan ganay, talpulan na di ganin mag-wear silang face mask, dili gyapon mag-wear face mask. Yang virus kay nahalang diha, labi na karon, ingon ko pa kanina, what is scary because of ningon nga ni virus ng na Indian variant, Brazilian o sa pamandin nga klaseng variant. That's what the Department of Health is na ang atong National Interagency Task Force, ang Department of Health, ila everyday gimo-monitor nila ang entrance and exit sa mga tao. It's very hard. This is not a joke. Pila kita ka milyones nga mga tao. Pila ang mga tao everyday mugawa sa atong nasod. Pila ka mga tao ang musulod sa atong mga nasod, ang mga OFW, and we are not that certain, we are not that sure mga dili kini sila carriers or mga carriers kini sila. That's the danger, mga kaigalaan. Kita nga mga stay put la din poros ka na ko animal lang ko din wa makoy punaw nung mga gawas nga tug abroad. Let us all behave. If it's not essential in going out, kanang likayan nato ang especially mask nga kanang mga pagpundok-pundok nga, kanang fiesta, we respect fiesta, but because of this pandemic, we will sacrifice. We can celebrate our fiesta by praying. Pwede makita makapag-ampo, magpasalamat. The reason why we celebrate sa fiesta nga nagpapakaon kita because of Thanksgiving. Labi na karon na May, June, daghan ang mga nagsusunod-sunod ng mga fiesta. Let us understand na atong intindiyon na because of this pandemic, we are sacrificing the movement, the mass gathering sa mga tao. Kaya kung atong pasagdan na transmission sa disease, sa virus. Again, let us understand, we can celebrate fiesta by means of a thanksgiving, by means of praying, or if not, we can celebrate, magse-celebrate ang mga mga panimalay lang, ang immediate member of the family, si nanay, si tatay, si lola, si auntie, ang mga taga-sulod ba bisita, because dili kita lagi sigurado until that point na maabot nato ang herd or more, kaya ang herd immunity is only 70%. More tawag nila ni Ana is public protection, more than 70%, maabot ni Ana makakuha kitag 80 or in as much as 90% nga ma-inoculated, mabakunahan, mubaba ang atong
kaning peligro sa kaning COVID. Naghinay nga ako microphone. Alright. Sige. Roland Cabanyas, Reyes Ducalios. Bro, good morning. Ang imo gipamalihog kanako, ang DPWH karon lockdown sila. Oo, they are undergoing disinfection. Sirado ang ilang mga opisina. Kaya kung tangyoon, kaning DPWH, because of the road widening, may mga property na severely damaged na nagawas na sa kaning perspective sa kaning widening. So malihog ta kung kinsa ba ang concern, si District Engineer Banato, si Engineer Briones, na ang atong Assistant District Engineer si Alfredo Bulido, may road maintenance engineers, to look into this matter. Na malihog si Mr. Ducalios, si Roland Ducalios of Katnon, na maaksyonan kay naapektahan ang inner part of his property in Katnon because of the widening. Tapos na parisan pa po ng force majeure sa tawag ni the force of nature of itong bagyo na timpag ang iyang yuta mismo diya sa tubangan sa iyang gate. I was trying to follow up with Bro Roland, if you're listening. Sirado ang DPWH. Alright, nakontak na nato si si Ma'am Vanessa. Ma'am Vanessa is already on the line. Let's try it again. Hello, Ma'am Vanessa. Good morning. Hello, bro. Good morning. Yes. Nabatuan ko? Yes. Kuan siya, bro. Nakusog mo hinay. Ngay tayo, hindi ko pati. Okay. Makusog mo hinay ko na siya. Kanang gamitan ko na nato. Hello? Karon, Yeah. wasad ko kabati. Gamitan ko na nato ang mouthpiece. Alright. Let's fix it up. This is very important. Hello? Yes. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Hello? Okay. Sad to note, may problema siguro diri sa atong technical ano. Hello? Yes. Okay, nababatian kita sis Vanessa, pero di ko no siya makabati. Can you do something? Joanne, where are you? Are you listening? Can you do something? This is very important. Importante. Joanne Nagilos, the station manager. Can you fix this micro? Yeah. The telephone. Or paano mo muna sir? I-klaro mo muna before putting Ma'am Vanessa on the air. While i-fix lang mo muna, call her again. Can you fix it up? Giklaro na nato bitaw na aron di kita innovate noon ta nato. Importante kayo ang linya. Ay nako. Okay. Oo. Can you talk to her? Kausapin lang mo muna. I-put her muna sa off the air. Kausapin mo lang muna. Sabihin mo na i-fix pa yung yung line. Oo. Importante. Oo. So, nakuha na ko sa itong discussion. Every day, this is our discussion, mga kaigalaan. Good morning daw, bro. Good morning. Yes. This is it. According to the President Rodrigo Duterte, na ay mga gipang-order ang atong government ng mga vaccine. Kung unsang available na vaccine, and it will be delivered to the provinces. And the province of Biliran is one of it. And that you would like to know kung ano na. Pero garing lang ang atong telephone diri sa stasyon, may problema. May problema. Ninutunta nga atong discussion. Okay. That's what I'm saying, katong last week, may tungod niya itong bagyo. May report ang atong Social Welfare and Development Office and ang atong Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Joan, can you fix the telephone? It's very important. She cannot put it on the air. By the way, brownout day karon. Sabado. Brownout at June 12. June 12, I think that's Independence Day. Gipasabot sa Biliran Electric Cooperative ang tanan miyembro konsumidor niini nga dunay ipaygayon nga power interruption sa Biliran Electric Cooperative franchise ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Karong umaabot nga June 12. Kumpara ba ni kaning Independence Day? June 12, Sabado, that is Saturday. So, pwede kini, bahala brownout, makapanglaba, makapanghanhay sa mga, total, may opisina kay Saturday.
It is because aduna sila ipahigayon nga maximum nga 12 hours. Dusi ka oras na brown out. So good alas 6 sa buntag hangtod sa alas 6 hapon. 6 to 6 in the morning. Alright, she's on ready all the night. No. Let's try it again. Hello, Ma'am Vanessa. Good morning. Yes, good morning, bro. Yeah. Naka? Yes. Yan, kana na-fix gyapon. Thank you very much, Joanna. Thank you, the technical side na-fix. Kumusta? I've been talking about the vaccine. Din sa atong probinsya sa Biliran. Can you give us information, Sis Vanessa, about the rollout or the inoculation of the vaccine? Where are we now, Sis Vanessa? Okay, una sa tanan, good morning sa mga naminaw nato karon diri sa programa sa Sibya sa probinsya. So, sa atong vaccination program sa COVID-19, nakita karon na makuna currently sa atong gitawag nga priority group A2 o A3. A2 and A3. Priority framework, yung prioritization nato. Yes, oo, kay para sa impormasyon sa uban nga wala pa kahibaw, ang atong pagpabakuna sa COVID-19 is gitawag na siya nato by prioritization. So naatay gisunod nga prioritization framework gikan sa Department of Health o World Health Organization. So, yes, ma'am. Nag-una na kita og pamakuna sa priority A1 o ang gitawag nato nga mga medical frontline personnel. Apil na dinhi ang atong mga BHERTs o barangay health workers. Yes, tama po. Okay. So, meaning, una... mga BHW. BH, Barangay Health Workers. Alright, go ahead please, ma'am. Katong mga personnel nga nagman o nagbantay sa atong mga quarantine o isolation facilities. Consider sila nga medical frontline personnel, A1. Ang pila na... Isa. Okay, sa gakaroon, naapa lang kita sa 67.62% na coverage nga natagaan og first dose among the A1 group. And 49.50% nga nakakompleto na sa 2 doses sa A1 nga grupo. Okay, and then so sa gingon ko na kaganina, ongoing karon ang atong pagpamakuna sa A2 ang mga senior citizens ug ang A3 ang mga tao nga adunay mga gitawag natog comorbidities o daan na nga mga medical conditions nga makapataas sa risgo sa severe nga klase nga COVID mao nga sila ang gi-prioritize. A2 yan ha, A2. A2 senior citizens. All right. A3 people with comorbidities. Okay. Where is the venue? Okay bro, ang atong vaccination na atay mga giila nga mga vaccination posts or sites sa matag munisipyo. Okay. So, example, diri sa Naval, sa Bipsu Gym, ang ilahang vaccination post. O sa uban nga mga munisipyo, kasagaran naa sa ilang mga municipal gymnasium. So, at the moment, as of this time, ongoing karon diya sa Bipsu, ang diri sa Naval? Oo bro, ang akong pagsabot is ang second dose na nanila nga due sa mga A2 or senior citizens nga ilang natagaan last month. All they have to do is to bring that card nga vaccinated na sila sa first dose and they will be administered sa second dose which is the booster already. Yes, tama bro. All right. Kuan siya, dili gyud siya pasabot na booster but more on importante si second dose para makuha gyud nimo ang full protection nga mahatag sa bakuna sa imuha. Okay. Go ahead please. Go ahead. And then sa tanan nga para pud sa kasayuran sa mga naminaw no, duha ka klase nga COVID-19 vaccines ang nadawat sa atong probinsya. Mauna ang Sinovac ug ang AstraZeneca. Sinovac and AstraZeneca ang dinhi sa atong probinsya. Yes. But pero dili pwede ang mupili. Dili ta pwede mupili kung we prefer the AstraZeneca and the Sinovac. Kung unsa na diha mo i-administer. Yes, okay. Yes, because ang hitabo kasi bro, inganani kasi ang proseso. Kung naay mga bot na bakuna sa national,
makabati man siguro mo diana through the news nga na ay moingon na napoy ning abot nga pila ka milyon nga doses nga mao ni nga bakuna nga. Once na nimo abot sa national, mga siguro a day or two after i-deliver po na nga sa mga regional offices sa Department of Health. Yes. So ang atoa na sa Region 8 sa Palo. And then a day or two after po diana ipakuha na po na sa DH Region 8 sa ato ang probinsya ang atong allocation sa ilaha. So, Okay. kung unsa ang klase sa bakuna nga mga butan nga panahon ug ana nga time nga nag-schedule po og pamakuna, mao na nga bakuna ang imong madawat. How many So, doses ang ana atong mo na-receive ang lately, Sis Vanessa? How many doses we received lately? Ang karon bro, natay ning abot ron bago lang nangabot ang ato ang COVID-19 transport team, vaccine transport team. Naatay nakuha nga 2,000 doses nga Sinovac na sad nga bag-o. Okay. So, 2,000 man na siya ka dose. So 1,000 di ana ipanghatag na siya nato as first dose. Ang 1,000 i-reserve na nato as second dose na niya. Bali 2,000 vaccine, ha? 1,000 for the first dose and 1,000 for the second dose. Yes. Sa oo. unsa na nga kaning nga product? Ang Sinovac na Sinovac, siya, bro, alright. And kini siya ipanghatag ni siya nato sa padayon nga mga A2 nga wala pa mga matagai sa matag lungsod. So, You ang mentioned may schedule- Vanessa, may Pfizer. may Pfizer. AstraZeneca lang. All right. Wala sa karon today nga delivery bro, wala tay AstraZeneca. Okay. But Okay. sa mga ningagi na nato nga mga vaccine deliveries and allocation, nakadawat na sa tag AstraZeneca. Okay. So in fact, natay na dawat nga 4,488 total doses nga AstraZeneca or I mean nahatag nga dose na AstraZeneca 4,488 tanan. Unya ang Sinovac 5,732 na ka-doses ang atong nahatag. From region to the province and province to the municipality. What is the system of the delivery from the province to the municipality? Okay po. Ang bakuna pag moabot na diri sa atong provincial cold chain, na-inform naman na namo daan ahead ang atong mga RHU. So once maabot na diri, ila po dayon ng panghaon ang ilahang mga allocation kay naman po sila ilang mga cold chain storage pod. So and then they will schedule immediately like a day after or 2 days after ila dayon po nang ipanghatag. If we can post this 2,000 vaccine karon nga na-receive, pila na ka porsyento ang atong na-inoculate na Sis Vanessa? Dili ko ana maka-answer bro kay ang ato kasing pag-compute sa percentage sa accomplishment is atong by priority group. Okay. So depende kung kani nga mga bakuna ang matagaan ani is totally bagod ang A2 or naay matagaag A3 or naapabay matagaan na mga A1 na wala pa natagai kay either na defer sila or nag-refuse sila and then nag-change ilang mind kay kinahanglan pa man ni nato gyud bro ma-count once administered na. So mag-update na lang siguro pud ta puhon kung pila na ang atong updated nga vaccination coverage sa matag priority group. Okay. In other words, what you're saying that we can not still administer the A4 while not yet finished administering A1, A2, and A3. Tama bro, kay ang sa giingon pa, nag-prioritization kita tungod kay aduna kita limitado lang nga supply sa bakuna. So aton una siguroon nga ang aton nag-una nga mga priority group na protektaran na good ang majority sa ilaha bago kita mo proceed sa next priority group. Okay. Pero para sa kasayuran sa tanan no, sa NCR plus 8 areas, nagsugod na sila sa ilang A4. Mauna ang aduna na guidance gikan sa Department of Health. Magsugod na sila sa ilang A4. Pero ang the rest of the region sa Pilipinas, apil na tadiana, wala pa tay kumbaga authority nga mopadayon ngadto sa A4. Ang instruction sa ato is
humanon panginanuon nga ma-reach out ang tanan from A1 to A3. Because many are waiting who belongs to the A4. Hello? Yeah. Okay. Oh, because many, what I'm saying, because many are waiting ng mga nabilang sa A4. Yes. It's not yet. Dili pa po. Unsa Ang mga kuan na siya bro, ang essential workers, Yes. mapa-private, mapa-gobyerno, mapa-balay. Yes. Oo, or independently working, appeal na siya. Nakasabot ko bro sa kanang willingness no o kagustuhan nga mabakunahan na o na-appreciate na siya namo. Kami nalipay mi nga daghan mi nabatian nga daghan nag willing nga magpabakuna Oo. sa mga grupo sa mga A4 baron or bisan sa lahi nga mga grupo like sa atong mga senior no nalipay ta nga daghan tag makit-an nga mga willing jud magpabakuna. Pero gihangyo lang pud nako ang ilahang pagsabot Gamay nga panahon. o pagsabot, pasensya, maghulat kita kay kita banggod nagdepende lapod kita sa kung unsa ang available nga bakuna nga ihatag sa ato. Kay kahibaw naman kita sa tibuok kalibutan, aduna nagoy kakulangan sa bakuna karon. Yes. Dapat pangani kita nga malipay no nga bisan ingani kuanta third world country ta pero naatay mga napalit nga mga bakuna, naatay na receive nga mga donation nga mga bakuna from COVAX facility nga bisan ginagmay ato nang nasugod og hatag og proteksyon ang mga tawo nga mas una gud nang hinahanglan. So mohangyo lang gyud mi sa ilang pagsabot og sa pasensya no nga kung dili pagod sila mabakunahan bisan gusto na gud nila. But sige lang kay in time kung naa na gyud daghang mga vaccines for sure mo increase na atong allocation and dili gid pud na namo dugayon ng rollout. Ay siguro gid namo nga madawat gid na nila dayon ang mga bakuna basta naa na. Yes, because upon receiving the vaccine may standard protocols man na, di ba? Dili na naman pwede mo overdue, di ba? Kinanglan ni administer In fact, good. Sa DOH nag-mandate na sila nga gikan sa pagkuha namo sa region aduna lang ni duha tulo kaadlaw nga dapat maubos po na namo siya nga mahatag gyud namo siya dili tungod sa expiration ha but tungod nga gusto nila paspas ang roll out aron mas daghan na dayon ang maprotektado tungod lagi pod kay nagtikadaghan na ning atong mga cases. Yes. Ang reserve nato nga vaccine at the moment for the A1 and A2 di ba you said this day may 2,000 when mga kutob kano sana mahuman ang pag-distribute niya na ang pag-administer pag-inject niya na si Vanessa kaning karon nakuha namo bro nana ni mga kuha nga mga munisipyo sa ilang mga allocation nana ni magkuha. I think that's only good for 2 or 3 days may do. Yes, oo. So either humanon ni nila karon nga Friday kutob or over the weekend kay actually bro wala na nga ni weekend atong mga vaccination wala na nga ni holiday usahay. So nato nga mga vaccines karon we will wait for a notice na naman from the national to the region and the region to the province. Yes, maghulat na pud kita. Notice bro ko. Yes. Nana ba pud tay available vaccine nga kuhaonon. So once na dayon notice, wa dayon nay daghang kuan sa nga ni same day nga notice hat kuhaon dayon na nato ngadto sa region. Hopefully sis Vanessa mga pila pa ka ang ato gi-expect nga makakuha kitag 70% sa atong province only. Murag taas pag yun ta karon bro kay long way to go. Karon ang total pa lang nato nga na administer nga doses is 10,220. So sa total na siya nga either first dose or second dose na siya and then ang atong total priority group A from A1 to A5 na siya estimate pa na siya di pa gyud na siya ang final na ata sa mga almost 40,000. So medyo dako pagud ang ato ang gap karon sa pagpabakuna. In total how much that you say? Almost 40,000 ang atong total nga priority group Okay. nga target. Okay.
Pero sa pagkakaroon na apalang ta sa 10,220 total doses administered. All right. Oo, very clear. Lalayo pa gyud ta sa ato ang target na pamakunahan. Yeah, But very clear. Still, ang atong gikalipayan karon is ang priority A1 nato nga mao ang taas ang risgo Oho. nga magka-COVID tungod kay sa ilang nature, sa ilang trabaho is at least na hatagan na og full protection ang almost 50% sa ilaha. But it's not a guarantee. Tell me if I'm wrong. But it's not a guarantee na may full dose na sila na magiging complacent na sila that they don't wear face mask anymore. Yes, tama. Dili gyud na siya mao, bro. Yeah, even if bakunado na ka, complete imong vaccination, kinahanglan gyapon nimo ipadayon ang pagsulot sa face mask o face shield o mag-distancing o mag-frequent hand washing. Dugang lang ni siya nga protection nato kini nga bakuna. All right. For the Emphasize, bro. Basin mo ingon ang uban nga, si kuan lagi mo ni bakunado pero nganong nagka-COVID man. Yes. Oo, so ang pagiging bakunado dili bot pasabot diha na nga dili na ka magka-COVID. Pwede gyud gihapon ka magka-COVID pero 100% sigurado na kita nga dili ka ma-ospital or dili ka ma-ICU or mas-severe, no? Mas-severe good nga. Sigurado na ka nga dili ka mahantong ana nga sitwasyon. Kung bakunado ka na, kung Basta fully bakunado dosed na, ka. very good. Okay. That's the advantage, ha? Compared sa wala ka mabakunahe. Kung wala ka dili ka bakunado, unya naa pa jud kay mga comorbidities baron or senior citizen ka, most likely gyud magkanaa kay severe nga form sa COVID o ICU jud ka nga Total, dili man ka, Sis Vanessa, kaning hassle ang pag-administer sa second dose, kaya ang sa first dose may na showing that you were already being injected but hindi naman ka problema ang sistema. As to the sistema, bro, naagid gihapoy process na sundon, no? Even if second dose na, pero mas shorter na lang siya. Kaya dili naman ka moagi sa counseling, di na ka moagi sa area sa consent, kay nagtugot ka naman dito pa lang sa first dose. Pero moagi jud gihapon ka sa screening area kay nagyapoy mga conditions nga ipangutana ang doktor sa imo kay basin na-expose ba ka karon or naka-receive kag laing bakuna nga dapat dili pa nimo ma-receive, ma-deferral ka ba, gitawag na siya na mag-deferral. So na kasi mga conditions nga di kailangan pagyapon mag-screening. So, Yes. pero as to sa proseso, mas shorter na lang siya kumpara sa first dose. Sa first dose nga moagi good kag proseso. Yes. Okay. Oo. Can I ask you how was this ang kahimtang karon sa atong mga isolation areas, mga isolation facility? Okay, actually bro, di ako'y gihatag nga updated cases sa ako ang ato ang provincial surveillance officer, no, si Sir Edward. Go ahead, please. Sa pagkakaroon, aduna nakitay 81 active case. 81, ha? As in 81, all right. 81 plus 4 pa ni siya karong June 9, bro, kay bago lang nag-release ang DOH na SAD. So bali 85 na. 85 active cases as of today. Karong tuiga lang, bro, nanatay 12 nga namatay. Okay, in the province, ha? In the province? In the province. Okay. 12 kabuok nga namatay. Yes. All right. So, sa mga active cases nato per munisipyo, sa Almeria, as of today, sa Almeria doon nakitay 7. Sa Biliran, Sandali, Almeria may 7. Where are these people? Nasa ilang isolation? hello bro? Yes, go ahead. Can you hear me? Hello? Hello? Yes. Okay. Yeah. Hey, ma'am. Na sila sa ilang mga isolation facilities. Kining tanan natong active cases, bro, nga positive, confirmed positive cases, naana ni sa tagsa nga mga isolation facilities sa matag munisipyo.
Okay, so Almeria 7, Biliran 4, Mhm. Kaibiran 6, Mhm. Kulaban Napulo, Mhm. Kabukgayan 12. May pinakada. Dili pa nabal pa ba? Yan, Oo. 7. Okay. Maripipi usa lang. Okay. Then naatay naval nga 38. Try. Yes, bro. Mga Pero taga na ba? Ako lang emphasize nga, wala pa ni maminus di ani ang mga recovery karong adlaw. Mhm. Mhm. Nga ni kag-recovery ng mga na-consider na sila nga recovered, dili na sila consider active case, Okay. nga pwede na sila mauli. Mhm. So Mhm. wala pa ni ma-minus dinhi ang mga recovered kay ongoing pa man ang data gathering karon sa atong surveillance kung pila ang mga recovered sa matag munisipyo. Say it Pero again. dasa karong Yes. All right. Okay. So ini sila Oo, tama Mhm. bro. Mhm. Oh, and then ongoing pod ang mga contact tracing sa kining bag-o nga case kay upat man lang atong bagong case for today. Mhm. So kini nga bagong case ongoing na dayon ang mga contact tracing ani, pero ang uban ani nga cases nga active cases dugay naman ni, so murag gihuwat na lang ni ang ilahang recovery bago sila matag as recovered and mapauli. Pero Mhm. so kung maingon kag pila ang active case nato karon mo na ni siya 85. Oh, nadugangan ko pa from 81 plus 4 85. Okay. Pa na siya bro. Kung may mga recover. Makita na nato pila ang recovered for today. Mhm. All qualities, it's only in Maripipi nga isa lang ang case. Mm. Mhm. All right. So, ang uba di ba may mga home Sa akong pagsabot kasi bro, i-home quarantine lang siya kung dili pa siya confirmed case. Okay. Like, close contact pa lang siya and then kanang naa siya comorbidity or senior citizen with comorbidity nga. Okay, home quarantine. Dili siya pwede kanang facility quarantine. Okay. Pero sa kasagaran sa atong mga protocol diri sa mga munisipyo is kung close contact ka, i-quarantine facility quarantine jud ka. Di ba second layer? Can you tell us what is that? When yung ganig first layer bro, Mm-mm. mo na siya ang kanang close contact ka sa nag-positive na case. First layer. Oo. Okay. And then ang second layer, mo na siya ang close contact ka sa first layer. Okay. Okay. Kung baga, wala kay direct contact sa confirmed positive Okay. case, pero naa kay direct contact So sa... okay. Oo. So at home. Yes, home quarantine ang second layer. Sa akong pagsabot sa pinakalas na kanang EO nga gi-release sa atong provincial governor, Yes. ang atong first layer or close contact is dapat gyud Isolated. facility quarantine. Ha? Facility quarantine. Oh, Quarantine bro. Kay okay. kanang politically speaking gud talaga, we use isolation facility para na siya sa mga confirmed positive I see. case. Okay. So quarantine or facility quarantine basta close contact ka or first layer ka. All right. But naman go yung mga conditions nga kanang kailangan nga i-home lang una kay Okay. especially ka ng mga senior, Oo. ng mga comorbidities, no? Mhm. And pero before ka natugutan nga mag-home quarantine, dapat makita sa LGU nga okay ang imong balay himuon nga mag-quarantine ka din ha. Naay mga conditions nga sir na Oo. dapat i-meet. Oo. Inspection nun sa kaning health office ang imong balay. Yes. Mhm. Yes, para maka-consider nga ay okay, sige, pwede ni
inyong balay nga i-home ka kay dapat man kaadiana na kay imong own room with own Yes. CR. Oo. Nga dili ka maka-expose sa kauban sa balay. Na siya yung mga certain conditions. All right. What's the difference between home and into a home? Okay. Sa quarantine facility, bro, dadun ka kasi sa mga identified nga quarantine facility sa matag munisipyo. Okay. Usually di ana ang mga eskwelahan sa mga barangay Okay. sa kadapit. Oo. So, usually dito ka di ana i-quarantine. Okay. While waiting for example kung iswab na ka, while waiting for your result dito ka. And then once mag-positive ka, isimba ko example, mag-positive ka, ibali na dayon ka sa isolation facility. Oh. Yes, ikaw lang dito isolate jud from the term itself. Naa lang dito yung mga health workers na magman just in case na ay kay bation nga mga either moderate symptoms nga manginahanglan ka og tabang dayon or medical attention or kinahanglan ka i-refer og hospital kay nag-develop kag moderate symptoms. Moderate to severe Ma'am, symptoms. sis, because the understanding also, hindi ko Daag gihapoy magbantay nimo. Oo. Pero kuan gihapon ka, quarantine ka na ka sa usa ka room. For Oo. example. Oo. Okay, usay maglibog ang atong katawhan, unsay diferensya sa quarantine and the isolation. Okay, ang diferensya gid ana bro kung atong i-simplify, dili pa ka confirmed positive nga kailangan ka ilahi kay naay risgo nga posible ka na ay Aha. COVID Oo, or oo. na makatakod ka, Oo. i-quarantine ka. Yes. Doon ka quarantine Quarantine facility. Pag na nga ni nga positive jud ka Aha. na kay COVID-19 virus, dadon ka sa isolation facility. Very clear. Thank you very much sa kakulitan ko, sorry. Ayun Okay, noon, para bro, nga makasabot ang mga maklaro tao. kay- Oo. Mga kadlaw, when you are in a quarantine facility or you are in a isolation facility, tagpira man kadlaw or Ang atong standard man gud bro is 14 days jud ka mag-quarantine. Kay mao man na siya ang naa sa ato ang DOH guidelines po and protocol. But example, asymptomatic ka, nya nagpa-swab ka. And then it turned out negative. Then pwede na ka mo gawas kay na naman kay negative nga RT-PCR result. Meaning wala kay virus. Plus na supportahan pagod nga wala kay symptoms. So meaning wala jud kay COVID-19 virus. So muna pwede na ka ma-discharge bisan wala pa ka naka 14 days. Pero naman ko'y uban bro nga like ang uban dili maswab no, daghan mang mga reasons nga nung dili maswab, but kung dili maswab or dili magpaswab 14 days jud ka mag-quarantine. Mag-comply good ka To ensure 14 na days. recovered ka. Yes. Excuse me, sis Vanessa, no? I heard the Cebu governor, she's claiming that the test is not that accurate. Kasi may nagpa-test, nag-positive. Pag-abot nga to sa iyang province, naging negative. Ingon sila kanang pag nagpa-test, malimugmog ka lang kuno gasin as result negative. Is it true? No, dili na siya. Ang kuan ha kanang with all due respect. Lagi. to the- Okay. to the We're honorable- trying to excuse, ano? Oo. Pero sa akong nasabtan bro, ang RT-PCR test pag yun gihapon ang gold standard. Worldwide, gold standard yun gihapon siya in the identification of COVID-19 or SARS-CoV-2 sa ato ang lawas. Wala nagilain. Mao na siya ang gold standard. So kanang giingon nga nag-positive karon, nya nag-negative na pod, maybe dili ta ka sure no kung tinuod ba na siya no or whatever, pero pwede na Because siya of the incentives daw, pag maraming Oo. pinaka safer way na lang siguro nga pag-answer hindi ano is depende na siguro sa kada testing facility. Yes, oo. Okay, so for example,
ang atong testing facility is the EVRCTC. Ang Mao man gyud molecular laboratory, di ba? Yes, naa sa EVRMC, di ba? EVRCTC. Kana siya is government facility man na siya. And then, before na siya naka-operate, ning agi na siya thorough evaluation to ensure na talagang mosunod pod sila sa sakto gyud nga process sa pag-test. So, maka-assure gyud ta nga atong mga results din is accurate. Alright. Naman na siya. Naman tay mga process nga giagian. So, di lang siguro ta kay baw sa uban nga mga testing facility, no? So, all right, let us not belabor the issue. One thing na lang before we end, Sis Vanessa, please give an advice for those people na wala pa ma-vaccinated, labi na kadtong mga nagbibilong sa A4, and also give an advice kadtong mga na-vaccinated na gyapon ang nagbibilong sa A1 and A2 and A3 and A4. Before we end, Sis Vanessa, please go ahead. Okay. So, unahon siguro na ako ang katong mga nabakunahan na, no? So, dako among pasalamat sa mga tao nga positively gyud ni suporta o nanginano sa bakuna, nga nagpagbakuna gyud sila, no, willingly and excitedly pagani ang iba. So nalipay mi, and katong nakadawat na sa ilang first dose nga wala pa nakadawat sa ilang second dose, please manginano kita sa ato ang mga schedule kung kanus kita makadawat sa atong second dose. Wala po'y full protection nga makuha kita kung dili nato makompleto ang 2 doses. So importante nga makuha gyud ninyo ang second dose, o aduna gyud mo'y allocation na gyud mo'y para sa inyo nga second dose. Coordinate lang kita sa atong mga RHU personnel. Unya, bisan pa if bakunado na kita, mapa first dose or kompleto nga 2 doses, padayon gahapon kita pag-observe sa atong mga health standards and protocols, padayon gahapon kita nga maggamit sa atong face mask, face shield, manghugas sa atong mga kamot o maglikay sa mga crowded places o mag-maintain sa physical distancing. Dili ni siya ingon nga naiuban nga magpapilusupod nga way gamit ang bakuna kay maorag gapon magmask. So sa pagkakaroon nga dili pa gud ingon nga nakadaghan ang atong mga bakunado, kailangan gud gihapon kita mag-practice sa atong health protocols. But who knows, eventually in the future, kung daghan na tagbakunado, basin maghinay-hinay na taog, adjust sa ato pong mga health protocols. But for now, at least makita na to nga aduna na kita'y pag-asa nga dili kita ma-stuck aning atong kahimtang tungod kay wa kita'y bakuna. Sa mga tao pod nga wala pa mabakunahi o willing kaayo nga magpabakuna, mohangyo mi sa inyong pagsabot o pasensya nga maghulat-hulat una, maghatag una o panahon nga maabot na sa inyo ang prioritization sa pagpabakuna kay kahibaman gud kita nga sa tibuok kalibutan aduna gud karoy kakulangan sa availability sa mga bakuna. But rest assured, ang atong provincial government or the provincial health office maningkamot nga once na ay available nga mga vaccines, isiguro gyudayon na siya namo og pagpanghatag as fast as we can, as safely as we can. For those pod nga medyo nagdaduha or nahadlok nga magpabakuna, naapaman gyud tay mga hesitant pa karon nga magpa-vaccinate kay daghan pa kaayog mga fake news no nga nabatian nga kesyo makamatay, delikado, makapa-sterile kuno o dili na makaanak, nayuban po gani ma-zombie kuno ka. So naay mga anak nga information no nga nagkalat and nakasabot ni sa fear o sa pagdaduha, but amo lang hangyo nga please magbasa pa kita og maayo, atong iedukar og maayo atong kaugalingon sa unsa gyud mga benepisyo ani nga bakuna sa ato og sa atong pamilya og sa atong komunidad. So dili kita magpadala sa mga fake news og mga misinformation nga gituyo aron lang dili kita magpabakuna no. So hunahunahon natog maayo bago kita magdesisyon nga modili kita. Ang atong mga bakuna po sa COVID-19 are all safe
and effective. Naatay mga mabati nga mga side effects, pero kini nga mga side effects gitawag ni siya namo og expected lang. Subot pasabot sa tawag na expected kanang mura siya og paagi sa atong lawas nga bud pasabot nagsugod na pagdevelop ang atong lawas sa proteksyon niya sa kanang against COVID-19. Example di ana kanang mag-fever ka, mag-chills, kuan ra na siya, mga usual reaction ra na siya after vaccination, and they are all mild lang ug mawala lang sud lang sa usa o duha ka adlaw. After ni ana, ang benepisyo mas dako pa kumpara sa gamay Marisgo. lang nga side effects nga imong mabati. Okay. So, siguro to, Bro Aldrin, thank you so much Thank you. sa time o salamat sa opportunity nga maka-share kita sa atong mga tigpaminaw karon. Thank you very much, Ma'am Vanessa Veloso Ramirez, for sharing your information and for sharing your time. Thank you very much. Thank you. Mabuhay ka. Salamat po. Mabuhay. Alright, mga kaigalaan, wala man tayo eksaktong oras ang atong takna. 2 minutos ang nakalaway sa alas 12. Di nilang usan nato temporary tatapos ang atong tulamanon. Karong adlaw, our program is every Wednesday sa kada alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto. Next Wednesday na pud kita. Next Wednesday is June 16. Yeah, June 16. Sa ngalan sa atong Provincial Tourism and Information Office ug sa ngalan ni Governor Doc Rogers pinakini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa iyong paminaw mayong udto. God bless and mabuhay. Bye-bye. I love you guys. Bye-bye. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan.